He was nailed to the cross, yet instead of anger and revenge, ang sinabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Habang siya'y nahihirapan, mga kapatid, pinili niya ng magpatawad. Hindi tinitignan ng Diyos ang perpektong tao. Mas tinitignan niya yung pusong marunong magpakumbaba at kailangan talaga siya. Tatanggapin ka ni Jesus nang hindi nakabase sa past mo, kundi sa puso mo kung gaano ka kasabik na lumapit sa Kanya. Honoring your parents is a lifelong responsibility. Hindi yun magtatapos. Ang obligasyon hanggang doon. Pero yung i-honor mo yung magulang mo is a lifelong responsibility ng isang anak. Sa krus mong pasan, ako'y iyong nakita. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Handa niyang ipikit yung mata niya para lang sa anak niya na ang kapalit ay kaligtasan natin. Nating mga tao, walang ibang ginawa kundi pasamain ang loob ng Diyos. Hindi natin deserve na second chance. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay pinatunayan niya sa pamamagitan na pag-alay ng buhay ng kanyang anak. Para sa mga taong walang karapatan ng buhay na walang hanggan at walang tutumbas pa sa pag-ibig ng Diyos. He was taking our place. Yung place na yon, lugar natin dapat yon. Yung nasa krus na yon, lugar natin yon. Tayo yung dapat na nandun. Tayo yung spiritually thirsty. Tayo yung empty. Tayo yung dapat nahihirapan. Tayo dapat yung binugbog. Tayo dapat yung pinako sa krus. Kasi tayo yung makasalanan at hindi naman si Jesus, di po ba? Yung separation natin sa Diyos, yun ang dahilan kung bakit spiritually uhaw ang mga tao. At sa cross, inako ni Jesus yun. Yung dapat na mararanasan natin, si Jesus po ang nakaranas. He became thirsty so we would not remain spiritually thirsty anymore. Hindi siya napunta sa cross dahil wala siyang choice. Pinili niya yon para sa atin. Siya ang nauhaw para tayo po ang mapuno. Noong sinabi ni Jesus na it is finished, hindi lamang po niya sinasabi na tapos na ang kanyang paghihirap. Natupad na ang lahat ng itinakdang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kailangan po mangyari ang lahat sapagkat ito po ang kalooban ng Ama, ang iligtas tayo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Did Jesus really surrendered? The answer is yes. Nag-surrender talaga si Jesus. Pero mga kapatid, mahalaga na malaman natin na ang kanyang pagsuko ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo. Hinap niyang ipinapasakop ang kanyang buhay sa kalooban ng Ama upang maganap ang dakilang pagtubos sa sanlibutan. Ako'y pinalaya. Naganap ng lahat. Utalay bayan. Tanikalang bakal. Tuluyan ang naputol mula sa kadiliman. Una, pagsisisi. Ikalawa, pananampalataya. Ikatlo, pagtanggap. Tanggapin natin si Jesus na ating Panginoon. Paano natin ito tinatanggap? Sa mamagitan ng pagsuko ng ating buhay. Baliwalay pagsisisi, pananampalataya, pagtanggap. Kung hindi tayo magpapatuloy, magpatuloy tayo sa pagtalikod sa kasalanan, magpatuloy tayo sa paglakad, sa pagsunod sa Panginoon. Para ako'y lumaya. Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lang po paniniwala sa Diyos. Hindi lang tayo basta naniniwala na may Diyos. Ang totoong pananampalataya po ay ang pagsuko. Hindi lang naniniwala, kundi sumusuko din po sa Diyos.